Hello po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? May time po ba sa buhay nyo na in-evaluate ng ibang tao ang inyong kakayahan? Pamumuhay? Trabaho? At maraming bagay sa buhay nyo? Well, pasado ba tayo? Gaano kahalaga ang excellent performance? Pag-usapan po natin yan dito sa Asin at Ilaw. Hanggat nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng mundo, ang performance natin ay ine-evaluate ng ating kapwa. Pero pagdating natin sa langit, re-revisahin kaya ni Jesus ang ating naging pamumuhay? Talakay natin ang paksang, an excellent performance. Ang sarap ng pakiramdam kapag tayo napupuri dahil sa ating magandang gawa. Merienda time! Kain na! O anak, kain na. Wow, Mami, ang sarap naman ng palabok. Sana lagi ka magluto nito. Talaga? Congratulations, Mr. Ramirez. Napakahusay ng ginawa mong presentation sa meeting natin. Thank you, sir. Okay. Paano? Mauna na ako. Pagdating naman po sa ating Christian life, paano natin ginagamit ang buhay na pinahiram sa atin ng Diyos? Ginagamit ba natin ang ating mga talento para sa Kanya? Sinasamantala ba natin ang lahat ng oportunidad para may pahayag si Jesus sa iba? Tayo naligtas dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Nung tayo'y sumampalataya sa Kanya, pero hindi nais ng Diyos na maging stagnant ang ating pananampalataya. Gusto niyang i-express natin ang pananampalataya ito sa pamagitan ng tunay na pag-ibig at tunay na pagsunod. Sana, higit sa anumang uri ng evaluation, yung evaluation sa atin ng Panginoong Jesucristo, ang paghandaan po nating lubos. Sapagkat sa totoo lamang po, hindi tao po ang uhusga sa atin sa Judgment Day, kundi ang ating Panginoon. Ayon kay Pablo sa unang Korinto 3, 10 hanggang 15, ang Christian lifestyle ay sumisimbolo bilang saligan ng ginto, pilak at mamahaling bato, o kaya naman ay kahoy at tuyong dayami. Ang nilagay natin sa pundasyon ay susubukin sa pamagitan ng apoy. At ano po ang kasunod? Sa unang Korinto 3, 14 hanggang 15, ay ganito po ang sinabi sa atin ni Apostol Pablo. Kung ang gawa ng sinuman ay manatili, na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayunmay tulad sa pamagitan ng apoy. Kung namuhay tayo sa pagsunod sa Diyos, tulad po ng paglalarawang ito, makakatanggap po tayo ng commendation and reward pagdating sa langit. Sa parting ito, tila tinanggap na ng marami ang ganitong katwiran. Hindi naman mahalaga kung marami o kaunting rewards ang matatanggap natin sa langit. Ang mahalaga, ligtas na tayong puro ligaya na lang ang daranasin natin doon. Well, si Apostol Pablo po, hindi ganyan ang naging pagtingin niya sa judgment seat. Sa halip, tinaglay niya ang sumusunod na principles na maaari nating sundan. Ito po ang mga sumusunod na mga bagay, napakahalaga pong malaman natin. Una po, tiningnan niya ang judgment seat na may cleansing fear. Ang tamang pagkatakot sa pagdating ng araw ng paghukom ay isang cleansing fear. Sa Kawikaan 16, talatang 6, ay ganito po ang binabanggit po sa atin. Kawikaan, Kabanatang 16, ang talatang po ay 6. Atin pong basahin ang nilalaman po ng talatang ito.
Sa pamagitan ng kawaan at katotohanan ay nililinis ang kasamaan at sa pamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay umihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Again din po binabanggit sa atin sa 2 Corinthians 5:11, hindi tayo dapat gumawa ng anumang bagay na makapagpapalungkot sa Panginoon. Itong tunay na dahilan kung bakit tayo namumuhay po tayo ng matwid. Sapagkat mahal natin ang lumikha sa atin, ayaw natin saktan ang Diyos na minamahal po natin at tunay na nagmamahal sa atin. Ikalawang principle sa pagtingin sa judgment seat, kasabikan at asahan natin ito. Malaking kamalian kung binabaliwala lang natin ito. Ang kagilagilas na sandaling ito ng pakikipagkita sa Diyos. Sa mga naging masunurin, ito ang ating crowning day. Makikita na natin ng mukhaan ang ating Panginoon. At ito po yung napagandang mabasa po natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 8. Sa mga salita po ni Apostol Pablo, ang wika po niya ay ganito. Buhat ngayon ay natatahan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Napakaganda pong mga salita ito. At mga pangako. Ang uhukom po sa atin ay ang namatay para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Muli siyang nabuhay at ngayon po ay nasa kalangitan. At siyang tagapawagitan natin sa Ama. Hindi ba dapat lang talagang kasabikan po natin ito? Ikatlo, magpatuloy tayo. Huwag tayong manghina o magsawa sa pagiging lingkod ni Kristo. Huwag po tayong basahin to. Huwag sana tayong makabilang sa mga may pananampalatayang ningas kugon kung tawagin po nila. Sa simula'y masigasig, mainit, pero kalaunan, wala nang init sa paglilingkod. Nalimutan na ang kahulugan ng buhay Kristiyano. Huwag po tayong mapabilang po doon. Sa Biblia, si Haring David ay halimbawa ng isang taong tila naging mahina ang pananampalataya sa wakas ng kanyang buhay. Nung siya'y bata pa, ipinakita niya ang buong tiwala sa Diyos nang patay niya si Goliath sa unang Samuel, kabanatang 17. Marahil na alala po nating lahat yun. Si David ay isang brilliant na manunugtog at manunulat. Tinagurian din po siyang bilang man after God's own heart sa 1 Samuel chapter 13 verse 14. Sa iba't ibang aspeto, isa siyang dakilang hari. Pero gumuo ang mga katanging niyang ito. Nang tumulad siya sa mga haring may likong pamumuhay. Yung mga wicked kings kung tawagin natin. Nag-asawa siya ng marami at nakipid pa kay Batseba. Isang babaeng may asawa. Hindi rin siya naging mabuting ama. Nagkasala ang kanyang mga anak na lalaki, pero hindi niya ginawa ng aksyon. Ilang taon pa ang lumipas. Gumawa siya ng paraan para malaman kung malakas pa ang kanyang katayuang militar. Ginawa niya ito kahit alam na alam niyang hindi siya dapat magtiwala sa sariling lakas o sa dami ng kanyang mandirigma, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Mabasa po natin yan sa Deuteronomio, kabanatang 17, 15 hanggang 16. Ang pinakamatindi po, nang malapit na siyang mamatay, inutusan niya si Solomon na humanap ng paraan para patayin sina Ohab at si May. Tutong nakagawa ng matinding pagkakamali sa kanya ang mga taong ito. Pero higit sana niyang naipamalas ang kalooban ng Diyos na ibigin ang mga kaaway kung hindi niya inisip ang paghihiganti. Ang mga detalyeng yan ay patunay na nagsimula siyang malakas, ngunit natapos po siyang mahina. Sa kabilang banda, may isang dating Fariseo na nagtaglay ng exemplary Christian life. Walang iba kundi si Pablo. Siya'y matalino, nakapag-aral at isang panatikong Hudyo, Gawa 9:28. Kinumuhian niya ang Ebanghelyo at inusig niya ang mga Kristiyano, pero nagkaroon siya ng miraculous conversion nang magpakita sa kanya si Kristo. Yan po ay ating matutunghayan sa Gawa 9:6. Sa mismong oras na yon, sinabi niya, Panginoon, anong nais mong gawin ko? At ito na ang naging passion ng kanyang buhay. Pinaglingkuran niya ang Panginoon ng mahigit sa 30 taon. At dumanas siya ng matitinding kahirapan. Natin pong mababasa sa bahagi ng 2 Korinto 11:23 hanggang 33. Hindi nanghina si Pablo.
Kahit pa nga, mismong mga kapwa niya mananampalataya, ang hindi makaunawa sa kanya. Yan po ay maliwanag din po nating mababasa sa Pilipos 1:14 hanggang 18. Mismong mga kapatid niya, mga mananampalataya, ay maraming pong sinasabing hindi maganda sa kanya. Pero sa dakong huli, siya'y inaresto at sinentensyahan ng kamatayan. Pero bago mamatay si Pablo, mga kaibigan at mga kapatid, nais kong mabasa sa inyo ang kanyang mga salita. Sa 2 Timoteo 4:7 hanggang 8, ito po ang kanyang binanggit. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Napaganda pong mga pananalita mula kay Pablo. Isang exemplary life. Si Apostol Pablo ay hindi nanghina. Siya po'y nagpatuloy sa tapat na paglilingkod. Walang dudang ang naging buhay niya dito sa lupa ay isang excellent performance. Layon po ng leksyon natin ito, mga kaibigan, na ma-encourage po tayo. Ang bawat isa sa atin na magpatuloy sa ating panampalataya. Walang dapat na makahadlang sa atin sa ating paglakad na kasama si Kristo. Hindi ko po sinasabing kailangan ay magpagalingan tayo na mga Kristiyano at magparamihan po tayo na mga maakay sa panan ni Kristo. Sa halip, maging excellent po tayo sa ating pamumuhay. Dahil ito ay response sa ating Diyos na sobra-sobra po ang pagmamahal sa atin. Bagamat hindi mababawasan o madadagdagan ang pag-ibig ng Diyos dahil sa ating mga ginawa o hindi ginagawa. Tayo, ang ating kapwa pa rin, ang mapagpala sa ating excellent performance. At ang pangalan pa rin ng Panginoon, ang siyang mapapapurihan. Maluwalhati na nga po ang kanyang pangalan sa paksang tinalakay natin sa araw pong ito. At yun po, dadako tayo sa ating question and answer portion. Ngunit bago po yan, bigyan daan po natin ang isang napakagandang awitin mula po sa Liliw Children's Choir. God is good all the time. He put a song of praise in his heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in his heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there's shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And his word is true. God is good all the time. He put a song of praise in his heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us he chose to die. Filled us with his Holy Spirit, now we can stand and testify. He has promised to never leave you nor forsake you, and his word is true. God is good all the time. He put a song of praise in his heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans you have for
Maraming salamat sa napakagandang special number na yan. Kamusta po kayo? Ako po si Brother Roger Miguel. At ako naman po si Brother Jonathan Aureliasa. Magandang araw po sa inyo. Ito po ang Q&A ng Asin at Ilaw. Kamusta, Brother Joe? Mabuti naman at pinagpapala sa tulong ng Panginoon. Ikaw, kamusta naman? Okay lang. Maganda naman ang ministeryo namin sa Muñoz. Okay ng Panginoon. Brother Joe, meron tayong isang tanong ngayon na tutugunin. Okay. Basahin natin. Ito po ang tanong. Sa iglesia pong dinadaluhan ko, ang pamumuhay ng tagapangaral ay hindi tumutugma sa kanyang mga itinuturo. Sa madaling salita, wala siyang kredibilidad. Kaya sa tuwing nagtuturo siya, hindi ko matanggap ang kanyang mga sinasabi. Sa halip, naiirita ako kung bakit nagtuturo pa siya. Kailangan ko na po bang lumipat sa ibang iglesia? Masakit pong isipin dahil dito na po ako buong buhay ko. Hindi po ba pwedeng ang tagapangaral na lang ang umalis? Gayong mas bago naman siya kaysa sa akin. Okay. So, yan ang tanong, Brother Joe. Medyo Anong masasabi mo? mahirap na sitwasyon, ano? At, alam mo, malimit na papakinggan natin itong mga ganitong senaryo, no? Oo nga. At marahil hindi nga first time nating ma-entertain ang ganitong mga katanungan, ano? Napakahirap sa isang tao na hindi na siya napifeed, ano, ng salita ng Diyos because may barrier, and yun nga yung testimony ng isang tagapangaral na sa kanyang opinion hindi na nagiging pagpapala sa kanya. Well, siguro ang aking masasabi ay move out and move on. Medyo drastic, medyo straight to the point. But alam mo sa akin, napaka-importante na ikaw ay nagiging malapit sa Panginoon, sa iyong relasyon sa Kanya, yung espiritualidad mo, na ayos mo ng mabuti, at hahanapin mo yon sa lahat ng iyong magagawa, lahat ng iyong makakaya, gagawin mo yon, hahanapin mo yon para lumago ka at maging malapit sa Panginoon at maging epektibo ka, maging produktibo kang disipulo ni Kristo. Ngayon, kung yun ang environment mo at yung isang tagapangalan mo, kasama mo doon, lalo tigit yung nagpapakain sa iyo, ay sa iyong pananaw, ano? Sa iyong pananaw yon ay hindi na nakakatulong sa iyo ng higit para maging malapit ka sa Panginoon. I think, move out and move on. Grow up. At siguro, maghanap ka ng isang, bahay-sambahan na kagaya ng iyong, pinanggalingan na maaaring makatulong sa iyo na ikaw naman ay mapifeed. Although malungkot yun. Malungkot. Lalo tigit sinabi niya na buong buhay niya naroon na. Pero sa akin yung sentimentality, yung narito na ako, dito na pinanganak yung lolo ko, dito yung nagsimula yung lola ko, etc. Yung sentimentality is less. Sa akin, mas lesser ang importance noon kesa yung aking paglagong espiritual, yung relasyon ko sa Panginoon. Maganda yung sinabi mo yun ang aking dito. Sa akin, Brother Joe, kasi talagang maraming problema minsan sa iglesia, pero hindi naman natin sinasabi na palaging yung tagapangaral lang ang problema. That's true. Right? So dahil kasi pwedeng maging leaders o maski isa sa mga members. And then, sometimes, yun nga, nagrereklamo sa tagapangaral. Ang sa akin prayer should be the central sa life ng isang iglesia. Dapat ito maipakita ng mga leadership ito sa lahat ng mga tao. Na ipakita nilang ipapanalangin nila ang tagapangaral palagi. Kasi talagang mahina ang tagapangaral. O alam natin talagang kumbaga sa tao na nagkakamali. And meron ako nabasa kasi, Brother John, na sabi, hindi mo raw pwedeng ipanalangin ng isang tao at pagkatapos maiirita ka sa kanya. Kasi pagka pinalangin mo isang tao, yung irritation, yung hate mo sa kanya, nagiging understanding And binabago ng Diyos ang puso. So pagka naunawaan mo na yung tao, nagkakaroon ka ng talagang mas magandang kaalaman at sa halip na mairita ka, yung pagpapatawad yung maibibigay mo. So siguro yun ang isang magandang bagay na i-establish siguro, sa akin hindi muna aalis kung halimbawa talagang hindi magbabago yung sitwasyon. At saka sa akin mas maganda siguro pumunta siya doon sa preacher. Kausapin niya, sabihin niya, siguro hindi naman masama o hindi naman masakit sabihin ng isang tao. Brad, meron lang problema sa iyo So, siguro, tinuro mo naman ng Biblia yun na kung talagang halimbawa sa isang leadership, may magsabit, magreklamo tungkol sa tagapangaral, huwag niyang entertainin muna. Good. I-send niya yung taong yon sa tagapangaral. Makialam lang sila kung in case talagang hindi masettle. Actually, sinagip mo ako doon sa parte niya. Nalimutan kong sabihin na aalis ka lamang matapos mong kausapin yung tagapangaral. And that's a very good point na hindi ko agad nasabi. Pero kung ang sa akin kasi, nakausap mo na, sinabi mo na, nagpaliwanagan na kayo, at wala pa rin nagbabago, hindi niya tinatanggap yung pagkakamali niya, at sa pananaw mo, mali siya. At
hindi ka tumitibay nga sa mga bagay na nangyayari na, saka ka palang umalis. Hindi ko naman sinasabing, basta ka na lang mawala o umalis doon sa ano. Napakagandang puntos yung sabi mo, mag-usap kayo, lapitan mo siya, Sabihin mo sa kanya lahat, ipanalangin mo siya, and then kung wala pa rin, and yun yung nabanggit ko na, okay, it's time to move out and move on sa iyong relationship. Kasi kung wala na, wala eh. I mean, siguro magkaiba kayo ng body chemistry, sabi nga, no? Hindi kayo dapat magkasama sa isa. And it doesn't mean na magkagalit kayo, no? It doesn't mean na masama siya o mabuti ka. Hindi, yung para lang so that both of you ay lalago. Kasi palagi ko, tinik ka rin eh. Bilang isang member, magiging tinik ka rin sa kanya eh. No? I mean, lagi na lang niyang iisipin, tama ba ang pronunciation ko? Baka naman mapunan naman ako ng member na ito. Tama ba yung delivery ko? Napakahirap mahirap na rin sa isang mahirap ang member. Mahirap yung gano'n, ano? Laging tinitingnan kung paano ako magkakamali. Kaya siguro para pareho kayong maging masaya at pareho kayong lumago sa Panginoon na hindi naman kayo nag-aaway. Di siguro pumunta kayo sa umalis. Sabi niya, bakit hindi taga-pangalan umalis? Ganito, no? Sa akin, isang punto rito, siguro dapat ang evaluation process maging reasonable and appropriate. Ang ibig sabihin, itong mga ganitong situation magkakaroon ng maayos na paraan. Kung talagang kasi pagka in-evaluate mo ang tagapangaral ng maayos, siya na mismo ang sasabing hindi mo kailangan paalisin. Masakit kasi yung magpaalis minsan. For example, Brother Joe, for this year, for example, mag-meet ang mga leadership kasama yung tagapangaral, mag-set ng goals. And then, kung anong talagang kailangan ng iglesia, yun ang gawin. At pagkatapos, ibigay ang mga talagang gawain ng tagapangaral based dun sa goals na yun. At evaluate siya. And then, after one year, evaluate siya based dun sa goals. And then, so, makikita kung talagang hindi niya nagawa yung mga goals o kaya may mga, para objective. That's right. Reasonable. At least, hindi magiging masakit sa tagapangaral talagang, kung talagang i-decide ng church na siya ipalisin. That's good. Kesa yung sabihin mo agad, precisely, para hindi maging judgmental yung wala kang pinagbasihan. Wala kang kredibilidad. Hindi masyadong objective yung So sabi mo, kailangan mag-set ng goal, job description, evaluate ng tagapangaral. And I think palagi ko napakaganda yun na maging ng mga leaders at ng churches. I-evaluate natin tagapangaral natin, i-evaluate natin kahit ang mga worship team natin, lahat i-evaluate natin. And para hindi naman sasabihin ng tagapangaral, ba't ako lang ini-evaluate nyo dito? Lahat, mga Sunday school teacher, are we doing our job? How well are we doing it? Maganda nga siguro yun. Ngayon, ang umalis na lang daw yung tagapangaral, wag naman siguro. Well, depende nga yan kung masyado nang, sabi mo nga, kung sa evaluation ay medyo mababa, or nakikita nila na hindi na siya effective. Nagiging generous na ang congregation, nagiging gracious na ang congregation, pero wala pa rin. Well, siguro, doon pa lamang magdi-decide ang leadership. Okay. So, sana po naging malinaw sa inyo ang katugunan sa tanong na ito. At kung meron pa po kayong mga follow-up questions regarding this, ay pwede po kayong sumulat sa amin sa filipino@gnpi.org. Muli po, binabalik namin kayo kay Brother Mel Maldumana. Maraming salamat sa iyo, Brother Roger, Brother Joe, at tunay nga po na dapat po na manalangin po tayo sa ating mga sarili habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Nakatutok po tayo dapat sa message, hindi po sa messenger. At sa patuloy pong panalangin, alam po niyo, magkakaroon po tayo ng magandang ugnayan sa ating mga tagapangaral. Salamat po muli at ganyan din po sa special song na binahagi sa atin ng Liliw Children's Choir. Muli mga kaibigan, mga kapatid, sa susunod pong linggo, magsama-sama po tayo sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito lamang po sa Asin at Ilaw.